ay i-preaching ko mga kapatid buhay in Christ. Sino ako kay Kristo? Yes. Imagine you're walking down the street. Naglalakad ka sa daan o sa kalye and suddenly nakikita ka ng lottery ticket sa lupa. And there's winning jackpot prize and you are instantly millionaire. Bigla ka nang naging mayaman ngayon kasi maybe ang jackpot prize is 100 billion ng premium. How would change your life? Paano nito babaguhin ang buhay mo? Ano kaya mangyayari kapag kinuha mo ito ang ticket na hindi mo alam na ito ay totoo? Kaya hindi mo tinubos. Sabihin mo sa sarili mo siguro ay baka hindi totoo. Kaya ito malamang itapon mo o kaya pupulitin mo pa. At tignan natin sa 2 Corinthians 5:17. Pakibasa, bro. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Sabi nito, aya't kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang at ang dating bagay na nagsilipas na at narito sila ay pawang naging bago. Kumbaga, nung hindi mo pa nakilala si Kristo, parang yun ang old mo, tapos yung nakilala mo si Kristo, naging yung bago na tapos. If anyone in Christ, they are new person or creature. The old is gone and the new is come. They have a whole new identity. And that is far better than the winning lottery. Yan. Kung nakilala natin si Kristo, mas daig pa natin ang nanalo ng loto. Maybe triple, doble, o kaya hindi hindi pa mapantayan. 517. Kung noon na hindi mo pa nakikilala si Kristo, pag nakikristo na tayo mga kapatid, ay higit pa na nanalo tayo sa lottery, hindi lang doble, triple, kundi hindi mapantayan mga kapatid. Ulitin ko kay Corinto 5:17 mga kapatid, kaya sino mang nakay Kristo, bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kung dati basagulero ka, kaya mga mahilig ka sa mga away-away, ang hawak mo noon, kutsilyo, mga patalin. Ngayon, nakay Kristo ka na, ang hawak mo na ngayon, Biblia, mga kapatid. Amen? Amen. Biblia. Instead na patalin, Biblia na, mga kapatid. At kung dati naman ay marites ka, marites ka pa rin naman, pero ang imamarites Kristo. Para mag-glorify mo pa siya. Tama ba ako mga kapatid? Tama. May dalawang salitang Grego ang isinalin sa Biblia. Ang una ay neos. Neos, ang ibig sabihin ng neos ay recently born or new or kagagawa lamang, ngunit marami ang kagaya o kaparis. At ang pangalawa naman ay kainos. Kainos. Ang nangangahulugang isang ginawa niya, ngunit walang katulad. Walang katulad sa alinmang nilikha na. Na kay Kristo tayo ay ginawang ganap. Na bagong nilalang gaya ng original na paglikha niya sa langit at lupa, ginawa niya ang mga ito mula sa wala. Gayon din ang paggagawa niya sa atin. Hindi lamang niya nilinis ang ating lumang pagkatao, ginawa tayo na nakabahagi sa kabanalan ng Diyos. Ngunit minsan mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang totoo tungkol sa atin. Ngayon, titignan natin ang ilan sa mga bagay na sinasabi. Ito, pakibasa bro. Ephesians 2, 1-3. Bro Mark, pakibasa yung Ephesians 1-3. 1-3. The time past you walk according to disobedience,
among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh. Number 2, at inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu at na ngayon ay gumagawa ang mga pitan at ng Kristo. Sa Ephesians pa rin tayo mga kapatid. Pagpatuloy natin. Verse 4 naman. Ephesians 2, verse 4 to 10. Pakibasa Sis Jeremy. Ephesians 4 to 10. Chapter 2, verse 4 to 10. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, quickened us together with Christ. By grace are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the age to come He might see the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa Kanyang malaking pag-ibig ang Kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan biyaya ng pangingiligtas kay Sinan. Kaya Sinan niya na just sa John 3:16, for God so loved the world, He sent His only begotten Son. At tayo'y ibinangon sa kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Upang ang sa mga panahong darating ay may hayag niya ang dakilang kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandaang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kalooban ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sa sinuman ay huwag magpapuri. Sapagkat tayo Kanyang gawa sa nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa sa mga nihanda ng Diyos nang una pang Siya'y nating lakaran. So mga kapatid, sa verse 10, mga kapatid, na inilarawan tayo ng Diyos at ang Kanyang layunin sa atin. Anong pukan sa isipan nyo kapag anong nilalarawan? Anong nilalarawan? Sige. Masterpiece. That's masterpiece. At nagtuturo tayo sa obra maestra o masterpiece ng Diyos. Kaya nilikha kay Kristo Jesus para sa isang banal na layunin, na kung saan gumawa ng mabuting gawa na lumuluwalhati sa ating lumikha. At mga mabuting gawa, at ito ay natural na pag-agos ng pagbabagong buhay. Kay Kristo, sa verse na ito ay nagpapakita ng interplay o pag-ugnayan sa pagitan ng ating kabutihan at kalayaan gumawa ng mga bagay, lalo ng mga mabubuting bagay. Malaya tayong gumawa ng ating gustong gawin, pero sa mga mabubuting gawa. At ang papel na ginagampanan ng Diyos sa likod ng ating kalooban ito ay sa pamamagitan lamang ng awa at biyaya na pinili ng Diyos na magpatawad. Anong ibig sabihin sa inyo ng mga kapatid na tingin ng Diyos sa isang obra maestra? We are indeed incredible masterpiece. Yan ang sinabi ni Sis Jen kanina, of God's creation, made in His image as human beings, recreated through faith in Christ, and being molded and shaped each day to be
like Jesus, tayo ay talagang hindi kapanipaniwalang obra maestra ng nilikha ng Diyos, ginawa ayon sa kanyang larawan bilang tao. Muling nilikha sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi sa gwapa o maganda tayo, kundi mahalaga ka dahil sa malikhaing gawa ng Diyos sa ating buhay. Papunta naman tayo sa Old Testament, mga kapatid. Puntahan natin si Ezekiel. Jen, pakibasa. Ezekiel 25, 36, 25. 27. 25 to 27. 36, 25 to 27. 27. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols. Will I cleanse you. 26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Amen. 27. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Salamat. Wala kasing salamat. Yan ang sinabi sa 25. At ako'y nagbibisit ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis na buo. Buo ninyong karumihan. Maglilinis ng buo ninyong karumihan. At sa lahat ninyong Diyos-Diyosan, yan sinasabing idol kanina, Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Sa 26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ng ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at ang aking bibigyan kayo ng pusong laman. 27. At ang aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Mga kapatid, tignan natin ang pagbabago ang mangyayari kapag nakilala natin ang Diyos. Pakibasa, balikan natin sa 2 Corinthians. Babalikan sa 2 Corinthians, mga kapatid. 2 Corinthians 5:21. Pakibasa, Pulong Martin. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Sasabi, yung hindi nakilala ang kasalanan sa kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging katuwiran ng Diyos. Basahin natin ang 3 statements when we are in Christ Jesus. Number 1, I am accepted in Christ. Number 2, I am secure in Christ. Number 3, I am significant in Christ. Punta tayo sa number 1, yung sa I am accepted in Christ. Meron tayong statements na basahin natin sa 1:12. Pakibasa si Smith. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Until, saan po yun? Hanggang 12 lang. Sa 12 lang? Oo. Ha? I am a God's child. Sabi niya, I am a God's child. When you are in Jesus, I am God's child. Ayan. Katapot ang lahat sa kanya ay nagsitanggap sa pagkaloob niya sila ang karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay ang nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. At ito pa, I am accepted, God's child. I am a Christ friend. Kung nasa Kristo na tayo, hindi lang tayo anak ng Diyos, siya pa yung kaibigan natin. John 15:15.
Pakibasa si Malo. Pwede? John 15:15. Call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Amen. Hindi ko kayo tatawagin mga alipin. Sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa sa kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Sapagkat ang lahat sa mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipapakilala ko sa inyo. I have been justified. Punta natin din si Romans, mga kapatid, Romans 5:1. Pakibasa si Sinjay. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, justified. Yaman nga ng mga inaari ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayun na, I am justified ngayon. I am united with the Lord and one with the Spirit. I am united with the Lord and the Spirit. Puntahan din natin si 1 Corinthians 6:17. 6:17. JC Francis. JC pakibasa 6:17. 1 Corinthians 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen. Ngunit nakikisama ang Panginoon ay kaisang Espiritu niya. Kaya sinasabi I am united with the Lord and one with Him in Spirit. Tapos, meron pa, I have been bought with a price and I belong to God. Sabi niya, tapos babasahin makikita natin sa 1 Corinthians 6:20. Sa 20 lang tayo, 1 Corinthians 6:20, mga kapatid. Pakibasa si Smart Mary. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. For ye are both with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Amen. Sapagkat tayo binili sa halaga, lulalihin nga ninyo ang iyong katawan, ang Diyos. Amen. I am a member of Christ's body. 1 Corinthians pa rin mga kapatid, 12:27. 1 Corinthians 12:27. Basa si Jen. 1 Corinthians 12:27, but I'm using the NIV which I used to. It says, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Amen. Kayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay sa sama-samang mga sangkap niya. Ito pa sa Ephesians. Punta rin tayo sa Ephesians. Ephesians 1:1. Sismas yung makibasa. Bakit sis? Ephesians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are Ephesus, and unto the faithful of Christ Jesus. Amen. Kaya kung Ang mga you are malalaman. accepted in Christ, kung nakay Kristo ka na, isa ka ng saints. Hindi yung santo na kasi kapag followers ka ng Jesus, parang tinatawag na saint. Saint tayo. Yes. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo. Ephesians 1:5. I have been adopted as God's child. Kung ay accepted ka na kay Christ, I have been adopted. Parang basahin ko na lang mga kapatid, Ephesians 1:5. He being predestinated as to an
as of child by Jesus Christ to Himself according to good pleasure of His will. Na tayo itinalaga niya ang una pa sa pagkakupkop na katulad ng mga anak na pamamagitan ni Hesus Kristo sa garang kaniya ayon sa mga minagaling ng kanyang kalooban. Baka pwede matapos kung unaccepted, baka pwede tayo magpakanta pero Randy, ano? Okay. Para... Sikat na pa rin talaga. Sige. Sa Colossians na tayo, Colossians 2:10. I am complete in Christ. I am complete. Pag-ibasa bro Randy. Kasi sabi ko, accepted ka na. Colossians 2:10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Kung accepted ka na kay Christ, and at sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat sa pamumuno ng kapangyarihan. Yan po yung statement ng I am accepted in Christ. Ngayon naman, punta natin yung I am secure in Christ. Basahin natin punta natin kung sinasabi sa statement ng Romans 8:1 and 2. Romans. Jeremy pag-ibasa. 8:1 and 2. Romans 8:1 and 2. I am secured in Christ. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko ng kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ibig sabihin, hindi tayo namamatay mo tayo sa physical, pero yung spiritual, yung everlasting life, kasi parang palaging sinasabi ni Pastor Don, kapag nakay Kristo na tayo, we are yun na yun. Pangalawa, sa Romans pa rin, 8:28. Ay, basa ulit. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip ng gumawa ng ikakabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sa Philippians 3:20, I am citizens in heaven. Philippians 3:20. Jen, pakibasa Jen. Yes. All conversation is in heaven, from whence also the Lord and the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Sapagkat ang ating pagmamayan ng nasa langit mula noon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo. Diba? Dito sa lupa, napakahirap nating kumuha ng parang TRC, gano'n, mga kung sa mga ibang lugar, di ba, napakahirap kumuha ng citizenship sa mga lugar, di ba, sa Europe, sa Amerika, di ba, napakahirap. But sa langit, hindi mahirap at Wala ka na kinakailangan. wala ka na kailangan ng mga requirements. Ang requirement mo lang ang purihin ang Diyos, i-glorify mo siya. Wala nang maraming requirements, basta purihin, basta magtiwala sa Diyos. Amen. At number 3 na tayo mga kapatid. Ang number 3, tapos na tayo, I am secure in Christ. So, I am significant in Christ.
Basahin natin punta tayo sa sabi niya, I am the salt and light of the earth. Sabi niya. 5:13 and 14. 5:13 and 14. Hanggang sa Bro Marvin. Okay? We are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Amen. Mas ito pa ay significant. Mapapatunay na significant tayo kay Christ. Ito. Pakibasa na rin nyo, puntahan din natin yung John 15:1-5. Miss Marjorie, pakibasa mo sa John chapter 15, verse 1 to 5. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he taketh it, that it may bring forth fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, I in you, as a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and in him. The same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Amen. Ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi magbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong nagbubunga. Ibig sabihin ito mga kapatid, ang bawat sanga ay hindi nagbubunga yung mga parang kumbaga sa atin dapat Pag nakaiwalay sa sanga, hindi nagbubunga, parang hindi na parang sa survey parang gano'n, parang nag-aakay ng mga kapatid para ang ibig sabihin Multiply. parang yung sinabi niya multiple, parang magpakarami tayo sa paniniwala sa Diyos, parang hindi kayo parang gano'n. Ang bawat sanga ay sa akin, ang hindi magbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yun yung sa 3, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita ng inyo'y aking sinasalita. At sa number 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa aking sarili maliban sa nakakabit sa puno, gayon din naman kayo maliban sa kayo'y manatili sa akin. Tapos sa number 5, ako ang puno ng ubas, kaya ang mga sanga na natili sa akin at ako'y sa kanya ay hindi siya nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kaya kasi kapag, halimbawa sa ubas, iba yung marami sa ubas, kung marami, lalong hindi makaka-attack si Satan yun kapag marami, kasi pag marami, hindi siya makakapag-penetrate. Pero kapag isa ka lang walay ka, lalo kang itutok sa inyo sa tanas, mahina ka, parang, halimbawa sa tindi, kung mag-isa lang hindi na nakapag, pero kapag marami, nakakalinis siya, parang divided we fall, united we stand. Ibig sabihin yun, parang Teamwork. parang teamwork pa. Hindi yung kanalan niya, parang kaya mga kapatid, hindi tayo pwedeng dito as one tayo, hindi wala sanang away-away, tayo ay parang sa pamilya rito. Siyempre parang napakabigat, di ba? Nahihirapan, lalo ng pastor natin nahihirapan sa atin. Siyempre, hindi niya alam kung saan. Parang, kumbaga, nandun siya sa gitna ng malaking bato na nag-uumpugan,
hindi naman siya sa Samson nakaganon siya. Nahirapan kong maaari sa mga kapatid magpatawaran United para ibalik yung dating samahan, yung masaya, yun lang mga kapatid. So, tapusin na. Tapos. Amen.